What is the true essence of Christmas? Ito ba? Walang humpay na pag-iinuman, kasiyahan? Si Santa Claus? Christmas tree and Christmas lights, mga decorations? Reindeers? Elves? Ito nga ba ang tunay na essence ng Christmas? What is the true essence of Christmas? Hindi po ang mga bagay na to, kapatid. Marami pa rin po ang nagtatanong at confused kung pwede pa tayong makiselebrate sa Christmas holiday kasi nga hindi lang pang bansang Pilipinas to kundi buong mundo po ito sineselebrate yung Christmas holiday. At marami na rin po kasing nagkakaroon ng Christmas party sa mga work, sa reunion, sa mga pamilya at nagsama-sama kasi nga wala pong mga pasok po dito. So, kailangan ba tayo makiganap po dito? Unahan ko na po kayo mga kapatid kasi marami po ang naiinggit at gustong magkaroon ng Christmas tree. Ang Christmas tree, forbidden po talaga yan sa Bible, sa Jeremiah, sa Isaiah, yung pagkat po na yan. Kasi ginagawa po yan sa mga pagan activities or pag-worship po sa mga idols noong unang panahon. Lalo na yung mga green na tree, mga green leaves and green branches, dyan kinuha po yan. So sa mga nagtatanong, okay lang ba na may Christmas tree sa bahay, Christmas light, naglalagay ng medyas? Kailangan nyo lang maunawaan ko ano ang ibig sabihin po niyan. At hindi dapat yan yung tinuturo natin sa mga batang Kristiyano. Lalo na kung Christian ka, alam mo dapat kung ano ang tunay na essence ng Christmas. Hindi sa Christmas tree, Christmas lights, sa mga medyas, sa mga gift giving. Alam natin na ito ay galing sa Panginoon. Dito kinuha mismo yung event po na yan. Kung meron ka namang Christmas tree at Christmas light, hindi ibig sabihin niya na mapapa-impyerno ka. No, hindi ito usaping kaligtasan. Kailangan lang malaman natin kung anong ibig sabihin yan. Kasi ang magkakaroon ng kasalanan ay yung sumasamba doon sa puno. Yung sumasamba mismo at naniniwala kung sino yung nagbibigay. Kaya hindi dapat tayo naniniwala na si Santa ang nagbibigay. Kasi si Jesus ang unang nagbigay po sa atin. Ang Panginoon ang unang nagkaloob. Deception lang po. Gawa ng kaaway yung ginagawa niya ngayon. Kaya natatanggal po yung totoong essence ng Christmas. Kasi nga po sa mga bagay po na yan. Pero hindi ibig sabihin na kung meron ka niyan ay magpapasa-impyerno ka. At ibig sabihin ko lang mga kapatid, kailangan natin malaman kung ano yung tunay na dahilan kung bakit may bawal yung time ng Biblia sa mga bagay po na yan. Nagsimula lang rin po yung Christmas tree na merong star po nung panahon ng 19th century in Germany sa mga Protestant Christians. Ang mabilis na explanation lang kung bakit hindi natin pwede na paniwalaan si Santa Claus. Kasi nga, dyan na nasasalig yung faith ng mga bata. Kahit ng mga matatanda na, dyan pa rin nakasalig yung kanilang paniniwala na si Santa Claus nagbibigay tuwing Christmas. No, it's a deception. Kasi si Saint Nicholas ay si Santa. Dyan kinuha po si Santa. Si Saint Nicholas ay isang bishop na mabuti. Dito nagpapakita na tao lang din sila na hindi natin pwedeng panampalatayanan. Tulad ng nangyayari sa mahabang panahon na po na sa kanya nakasalig yung paniniwala na siya ang nagbibigay tuwing Christmas. Kasi nga misconception, hindi yan yung tunay na essence ng Christmas. Kasalanan po ang sumamba o magkaroon ng pananampalataya sa tao. Ngayong alam mo na kapatid yung mga bagay po na yan, as a Christian, alam na natin kung ano yung gagawin po natin. Titimbangin natin kung ano ang para sa Diyos at kung ano yung para sa pamilya at kung ano yung hindi dapat gawin. Kasi ang pag-celebrate ng Christmas ay hindi kasalanan. Kasi marami nagsasabi na hindi naman talaga December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Totoo po yun. Hindi naka-indicate sa Bible kung kailan at anong buwan po ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kasi sa Luke chapter 2 verse 8, in the same region there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. Lumalabas lang po ang mga shepherd ng buong magdamag ng gabi at mga tupa kapag hindi winter, kapag March na po. Ang December po ay winter season, malamig. Kaya hindi po December ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Hindi kakayanin ng mga tupa na nasa labas ng buong magdamag kasi nagiginawin sila winter season. Kaya malinaw po dito na merong eyewitness na hindi December ang kapanganakan ng Panginoon. But it doesn't mean na hindi na tayo magse-celebrate. Kasi hindi lang naman talaga December 25 ang sineselebrate natin. Sineselebrate natin to araw-araw. Sineselebrate natin to linggo-linggo kaya tayo nag-church. Yung pagligtas ng Panginoon sa sanlibutan. Kaya merong Kristo. Kaya merong Diyos nagkatawang tao dahil sa ating kaligtasan. Kaya kung tatanungin niyo ako kung nagsaselebrate ako, yes, yung church, yes, kasi hindi lang naman December 25 sineselebrate ang kapanganakan ng Panginoon. Kasi ito yung time na tayo po ay naligtas. Kahabagan ng Diyos yung pinakita po dito.
At as a Christian, hindi tayo magiging malungkot sa December 25. Kasi ito yung panahon na magagather natin yung pamilya natin. Ito na rin yung chance natin na ma-share yung gospel kung hindi pa nakakilala yung pamilya mo. Why we celebrate Christmas? Because it's a joyful time. Time rin to ng mga family. Time na magpasalamat. Ginawa ng Panginoon na itaguyod tayo ng Diyos sa buong isang taon uli. Tandaan mo kapatid, pwede kang sumaya na hindi mo napapalungkot ang Panginoon kahit sa Christmas holiday. I guess dito ko natatapusin yung video. At nasagot ko po nawa yung mga tanong po ninyo. At marami ka nawang natutunan. Alam mo na kung ano yung true essence ng Christmas. Kahit wala kang Christmas tree, kahit wala kang Christmas light, kahit wala ka ng mga bagay po na yan, ang pinakamagandang regalo na matatanggap mo o natanggap mo ay ang Panginoong Hesus. Yung tayo ay naligtas, nung tayo po ay nanampalataya, at tayo po ay nanumbalik sa kalooban ng Panginoon. Comment down below, the true essence of Christmas is Jesus. I-share nyo po ito sa unang taong ipapaisip po sa inyo ng Panginoon. At kung meron akong hindi nasabi sa video pong ito, i-comment nyo lang kapatid. Kung agree ka, follow or subscribe. Kapatid, bago mo i-skip, and sabayan nyo muna ako. Kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior, pikit mo yung mata mo, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa ginawa nyo kung bakit merong Christmas, merong Diyos na katawang tao dahil sa dakilang pag-ibig ninyo. At kung bakit may napako na Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para tayo ay gumaling at maligtas sa tiyak na kapahamakan. I accept you Jesus as Lord and my Savior. Tulungan niyo po ako Panginoon na makapanumbalik sa kalooban ninyo, talikuran ng aking mga kasalanan at makapagtagumpay sa lahat ng temptations. Sino man po ang may karamdaman, patuloy niyo pong pagalingin Panginoon. Sino man po ang pinapahirapan ng kaaway, ay patuloy niyong palayain. Panginoon, pasiyahin niyo po kami habang nagpapatuloy, Panginoon, at ang inyong mga salita ang aming panghawakan. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Comment down below. Amen. God bless you mga kapatid. Share this video, share the gospel, share Jesus. God bless.